Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang Pilipinas ay isang bansang likas na napaliligiran ng panganib dulot ng mga kalamidad. Sa kabila ng ganda ng kalikasan at kasaganahan ng kultura, hindi may tatanggi na ang geographical na kalagayan ng bansa ay naglalagay dito sa isang delikadong posisyon pagdating sa mga natural na sakuna. Isa sa mga pinakanakakatakot at pinakamalubhang banta ay ang tinaguriang The Big One, isang malakas at napakadelikadong lindol na inaasahang maaaring mangyari sa susunod na mga dekada. Sa pagdalo ng taon at pag-ipon ng tensyon sa ilalim ng lupa, ang takot sa The Big One ay hindi na lamang haka-haka kundi isang posibleng realidad na kailangang paghandaan ng bawat Pilipino. Ang terminong The Big One ay kadalasang ginagamit upang tukuyin ang isang malaking lindol na may napakalakas na magnitude na inaasahan na mangyayari sa isang partikular na fault line na itinuturing na aktibo at mapanganib. Sa Pilipinas, ang The Big One ay tumutukoy sa isang malaking lindol na inaasahang magmumula sa West Valley Fault, kilala rin bilang Marikina Valley Fault System. Isang aktibong geological fault na dumadaan sa kalapit ng Metro Manila at mga karatig lalawigan nito. Ang West Valley Fault ay bahagi ng mas malawak na sistema ng fault na nag-uugnay sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Base sa pag-aaral ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS at mga seismologists, ang fault na ito ay may kakayahang mag-generate ng lindol na aabot sa magnitude 7 o mas mataas pa. Ang ganitong lakas ng lindol ay may potensyal na magdulot ng matinding pagkawasak ng mga gusali, infrastruktura at pinakamahalaga, pagkawala ng maraming buhay. Sa kasalukuyan, hindi tiyak kung kailan eksaktong mangyayari ang The Big One, ngunit batay sa mga geological data, tinatayang posibleng mangyari ito anumang oras mula ngayon hanggang sa mga susunod na dekada. Ang huling malakas na paggalaw ng West Valley Fault ay nangyari noong mga taong 1658 kaya ayon sa siklo ng paggalaw, nag-aabang ang mga eksperto na malapit na ang susunod na malaking lindol. Ang takot ay isang natural na reaksyon ng mga tao sa mga bagay na nagbabanta sa kanilang kaligtasan. Sa kaso ng The Big One, ang dahilan ng pangamba ay nag-uugat sa katotohanan ng panganib na dala nito. Ang Metro Manila at ang karatig lalawigan nito ay tahanan ng mahigit sa 20 milyong tao na kung saan halos kalahati ng populasyon ng bansa ay naninirahan. Ang ganitong dami ng tao, kalakhan ng mga gusali at kalakaran ng urbanisasyon ay nagpapataas ng panganib at posibleng sakuna kapag nangyari ang isang malakas na lindol. Bukod sa pisikal na panganib, may malawak ng epekto ang mga lindol sa ekonomiya, kalusugan at lipunan ng bansa. Ang pagkawala ng tirahan, pagkasira ng mga infrastruktura tulad ng kalsada, tulay, ospital at paaralan ay magdudulot ng malaking problema sa araw-araw na buhay ng mga tao. Maaaring magdulot ito ng pagkagulo sa sistema ng transportasyon, komunikasyon at serbisyo ng kuryente at tubig. Isa pang dahilan kung bakit dapat matakot ay dahil hindi lahat ng gusali sa Pilipinas ay nakatayo ayon sa tamang seismic building codes. Marami pa rin mga struktura lalo na sa mga mahihirap na komunidad ang delikadong tirahan kapag nagkaroon ng malakas na lindol. Kaya naman ang The Big One ay hindi lamang isang natural na kalamidad kundi isang banta rin sa ating kahandaan bilang isang bansa. Ang West Valley Fault ay isang active fault line na may haba na humigit kumulang 150 kilometro. Dumadaan ito sa mga lalawigan ng Bulacan, Metro Manila, partikular na sa Quezon City, Pasig, Marikina, Taguig, Muntinlupa, Rizal, Laguna at Cavite. Dahil dito, ang mga lugar na ito ang pinakamalalang epekto kapag naganap ang lindol. Kapag umarangkada ang West Valley Fault, magdudulot ito ng ground shaking na maaaring tumagal ng ilang segundo hanggang minuto, depende sa lakas ng lindol. Ang lakas ng pag-uga ay sapat upang makasira ng mga gusali at struktura at magdulot ng landslide at iba pang mga secondary hazards. Bukod sa diretsyong epekto ng lindol, maaaring magdulot rin ito ng sunog at pagbagsak ng mga linya ng kuryente at komunikasyon na lalong magpapalala sa kalagayan ng mga apektadong lugar. Isa rin sa mga malaking problema ay ang posibilidad ng pagkakaroon ng aftershocks, mga maliliit na lindol na sumusunod pagkatapos ng pangunahing lindol na maaaring magdulot ng karagdagang pinsala.
Ang mga pangunahing lugar na posibleng tatamaan ng The Big One ay ang mga lugar na nasa paligid at dumadaan ng West Valley Fault, kabilang na ang Metro Manila, ang pinakamalaking urban center ng bansa, kabilang ang Quezon City, Pasig, Marikina, Taguig at Muntinlupa. Dito naninirahan ng milyon-milyong Pilipino at maraming mahalagang gusali at negosyo. Sa Bulacan, isang lalawigan sa hilagang bahagi ng Metro Manila na mabilis ang urban development. Sa Rizal, lalawigan na madalas pagsimula ng fault line, at sa Laguna at Cavite, mga lalawigan sa timog na mabilis din ang urbanisasyon at industrialisasyon. Dahil sa dami ng populasyon at laki ng mga lungsod na ito, malaking hamon ng paghahanda at pagtugon sa posibleng sakuna. Ayon sa mga pag-aaral ng PHIVOLCS, ang isang magnitude 7 o higit pa na lindol mula sa West Valley Fault ay maaaring magdulot ng matinding pagkasira. Tinatansya nila na maaaring bumagsak ang mahigit 160,000 gusali sa Metro Manila at karatig lalawigan, at maaaring mahigit sa 30,000 taong maaaring mamatay o masugatan. Hindi lamang pisikal na pinsala ang dapat pagtuunan ng pansin, kundi pati na rin ang epekto sa ekonomiya. Ayon sa mga eksperto, ang pinsala sa infrastruktura at mga ari-arian ay maaaring umabot sa trilyong piso. Magkakaroon ng pagkaantala sa negosyo, edukasyon at mga serbisyong pampubliko na makakaapekto sa araw-araw na pamumuhay ng bawat Pilipino. Ang pagkasira rin ng mga kalsada, tulay, ospital at iba pang mga mahalagang pasilidad ay magdudulot ng matinding kaguluhan at paghihirap, lalo na sa mga mahihirap na sektor ng lipunan. Ang mga haka-haka tungkol sa The Big One ay nagsimula matapos ang mga serye ng mga pag-aaral, pag-uulat at babala mula sa PHIVOLCS at iba pang ahensya ng gobyerno. Ang katotohanan na may aktibong fault line na dumadaan sa gitna ng Metro Manila ay nagdulot ng pangamba at malawakang usap-usapan sa publiko. Ang mga social media platforms at iba pang mga media ay lalong nagpalaganap ng mga impormasyon kung minsan ay kulang sa eksaktong detalye o may halong sensationalism. Kaya naman nagkaroon ng takot at maling haka-haka sa publiko. May ilan ring mga conspiracy theories o hindi gaanong totoong kwento na kumalat na nagpalala sa sitwasyon. Gayunpaman, mahalagang tandaan ng mga scientific studies ay may matibay na basehan. Hindi ito basta-basta haka-haka, kundi mga datos na dapat paghandaan ng bawat Pilipino. Batay sa mga datos mula sa PHIVOLCS at iba pang mga seismologist, ang posibilidad ng isang malakas na lindol mula sa West Valley Fault ay mataas. Ayon sa mga siklo ng paggalaw ng fault, ang mga malalakas na lindol ay nangyayari bawat 400 hanggang 600 taon. Ang huling matinding paggalaw ay nangyari noong 1658, kaya't ayon sa siyentipikong pagsusuri, ang susunod na malaking lindol ay maaaring mangyari mula ngayon hanggang sa mga susunod na dekada, lalo na sa paligid ng taong 2058. Bagamat hindi tiyak ang eksaktong petsa, ang scientific consensus ay hindi maiwasan ang pag-iral ng The Big One, kaya ang paghahanda ay kailangang simulan na ngayon. Ang The Big One ay isang napakalaking banta sa kaligtasan, ekonomiya at kinabukasan ng Pilipinas. Bilang isang bansa na madalas tamaan ng mga natural na sakuna, ang kaalaman, tamang impormasyon at paghahanda ay ang pinakamabisang sandata para mapangalagaan ang buhay ng bawat Pilipino. Hindi dapat tayo matakot ng sobra na mawalan ng pag-asa, kundi ang takot ay dapat maging dahilan upang tayo ay maging alerto, matalino at maagap sa paghahanda. Sa pamamagitan ng tamang edukasyon, pagsasanay sa disaster preparedness at pagtutulungan ng gobyerno, pribadong sektor at mga mamamayan, mapapalakas natin ang ating kapasidad na harapin ang darating na kalamidad. Ang pagharap sa The Big One ay hindi lamang responsibilidad ng iisang tao o institusyon, kundi ng buong bansa. Sa pagkakaisa, may iwasan natin ang malaking trahedya at mapapanatili ang buhay at kaayusan ng Pilipinas para sa mga susunod na henerasyon.